Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kapamilya, narito ang mga dapat nating abangan sa FPJ's Batang Quiapo. Makikita nga ni Bulit si Tanggol na nilampaso ang mangungutong sa tindahan ni Aling Betchay. Talagang napakalakas ni Lena kay Rigor dahil napapayag nito si Rigor na doon siya tumira sa bahay ni Rigor. Kaya gulat na gulat si Camille nang isinama ni Rigor itong si Lena. Tinanong niya si Rigor kung sino ang babaeng kasama nito. Hindi pa man nakakapagsalita si Rigor ay agad na sumumbat si Lena at tinanong kung sino ito. Ayon pa kay Lena na siya na ang bagong asawa ng kanyang tito Rigor. Habang sina Santino at Marites naman matapos magpalipas ng gabi sa gym ay maaga naman silang bumalik sa bahay. Kung kaya't muling nagpang-abot sina Marites at Lena at muling ang nagkagulo sa bahay na yon. Malakas na sampal ang ibinigay ni Marites kay Lena, sabay-sabing makapal ang pagbumuka nito. Sumagot naman si Lena na si Rigor ang nagdala sa kanya doon at doon na nga siya titira. Hanggang sa tumaas ang tensyon at pumagitna na nga itong si Rigor at sinabing tumigil na si Marites. Ayon naman kay Marites na hindi siya titigil at dito sinampal na nga na malakas ni Rigor si Tess at mas binaburan pa nga itong si Lena. Napag-alaman din ni Marites na nagdadalang tao si Lena na mas lalong ikinadurog ng kanyang puso. Sa kabilang banda, lalong umiinit ang laban sa pagitan ni Tanggol at Pablo. Matapos hindi maipasok ni Pablo ang bola, kaya malaki ang tsansa na manalo ang ating bidang si Tanggol. Kabado naman si Ruben dahil malaking pera na ang naipusta ni Pablo sa bilyar. Ngunit iginiit ni Pablo na hindi mahalaga sa kanya ang pusta dahil ang mas mahalaga sa kanya ay maipakita niya sa mga taong naroroon na walang makakatalo sa kanya, lalo pat isa siyang kabalyero. Batid kasi natin na mas mahalaga kay Pablo na walang dapat sumapaw sa kanya at nakalalamang. Ngunit talagang para kay Tanggol ang laban na yun dahil nailisot nito ang bola. Mas lalong naghiyawan ang mga taong naroroon at napabilib kay Tanggol. Galit na galit naman itong si Pablo at hindi matanggap ang kanyang pagkatalo. Kaya matapos maibigay ang 6.4 million ay nagbanta ito na babalikan niya si Tanggol upang bawiin ang kanyang pagkatalo. Ayon sa kanya, hindi katulad ni Tanggol ang makakatalo sa isang tagapagmana ng kabalyero. Sa kabilang banda, muling babalik ang mga tamad na mandarambong sa pwesto ni Aling Betchay. Sakto naman na naroon sina Tanggol at Bubbles. Hindi na nga nakapagpigil si Bubbles at pinatulan na ang mga mangingikil. Kaya naman to the rescue ang ating bida at walang pakundangan nang inunggod ang mga mukha ng mga sigang yun sa semento. Sa mga oras na yon ay naroroon naman si Bulet at ang kanya mga tao dahil inutusan nga sila ni Ramon na maghanap ng mga bagong tao na makakatulong sa ekspansyon ng kanilang bagong laboratorio sa Quiapo. Ayon kay Bulet, mga ganoong klaseng tao na kagaya ni Tanggol ang hinahanap ng kanyang boss Ramon. Matapang, maabilidad at madiskarte sa pakikipaglaban. Kaya namang gagawin niya umano ang lahat upang maisama ito at maiharap sa kanyang boss Ramon. Sa pagkakataong ito ay dalawa na ang may gustong kumuha kay Tanggol. Ngunit kanino kaya sasama si Tanggol? Kay Bulit kaya na siyang tao ni Ramon? O kay Marcelo na bata rin ni Senyor Facundo? Talagang kapanapanabik ang mga susunod pang tagpo dito sa pambansang teleserye ng Sambayanan, ang FPJ's Batang Quiapo. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, sana'y huwag kalimutang mag-like at subscribe. Pindutin ang notification bell para updated kayo palagi. Maraming salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli, kapamilya.